Kuya Pingan, nasaan ka na ba ngayon? Kuya Pinggan! Anong nangyari, Xiaohua? Bakit ka ba umiiyak? Kailangan na naming lumipat ng bahay. Saan kayo lilipat? Pingcheng, pupuntahan ko ang tatay ko. Hahanapin kita kapag malaki na ako. Pamana ito ng pamilya namin. Sabi ng lola ko, ibibigay ko raw ito sa mapapangasawa ko paglaki ko. Isuot mo muna ito. Ano ang mapapangasawa? Hehe, asawa syempre. Papakasalan kita kapag malaki na ako. Sige, kapag lumaki na ako ang magiging asawa mo. Xiaohua, aalis na tayo. Hinusuhan na ako ni Mama. Kailangan ko nang umalis. Sige. Bahala ka sa buhay mo, bastos na lalaki. Nabangga lang ako ng bata kanina. Kukunin ko lang sana ang phone ko kaya. Sandali, wag po, wag po. Walang hiya ka, burahin mo yung mga picture. Hayop ka, iburahin mo ang mga litratong iyan. Maganda, ikaw ba ang nag-book ng sasakyan? Opo, ako nga. Boss, sandali lang po ah. Kung hindi lang ako nagmamadali para sa interview, talagang parurusahan kita. Hoy, aalis ba tayo o hindi? Sandali lang po, boss. Walang hiya. Violenteng babae. Salamat po, boss. Resume. Hala, boss. Sandali lang po. Nagkamali ako ng nakuha na bag. Ang anting-anting na binigay ni Mama, nandoon pa sa loob ng bag. Xiaohua, tila kailangan ko ng lumisan. Maging mabuti ka kapag mag-isa ka na. Ma, hindi mangyayari iyan. Hindi ka mawawala sa amin, Ma. Ito ang ipinagawa ko noong nakaraang araw, ang anting-anting para sa iyo. Dapat ay lagi mo itong dala. Ito ang magsisilbing proteksyon mo sa lahat ng oras. Opo. Kapag wala na ako, iuwi mo ang mga labi ko. Sa ating probinsya. Mama? Sayang nga lang, hindi na kita makikitang ikakasal at magiging masaya. Mama, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Ma, pakiusap. Mama. Jising Chen. Jising Chen, lumabas ka diyan. Jising Chen. Jising Chen. Tingnan mo, napaka-cute ng batang ito. Old madam, may isang babae sa labas na tila galit na galit. Sinasabi niyang hinahanap niya ang amo. Hinahanap si Xing Chen? Hindi kaya may ginawang masama si Xing Chen sa kanya? Hindi maaari. Papasukin niyo siya. Opo, Ma, ayos lang yan. Jising Chen. G. Grandmother. Auntie. Magandang araw po. Hinahanap ko po si Jising Chen. You. Ma, anong nangyayari? Ay, Ma. Ay, Ma, anong nangyayari sa inyo? Ma, grandmother. Ma, anong nangyayari sa inyo? Tumawag kayo ng 911, bilis.
Ano bang nangyayari dito? Hindi maaari. Hindi ito pwede. Hindi naman siguro ako ganito kamalas. Wala naman akong ginawa, pero baka may mawala dahil sa akin. Makukulong kaya ako. Hello? Nandito ka na ba? Sandali lang susunduin kita. Lola, pasensya na po. Ano ba ang talagang nangyari? Hindi ko rin alam. Doktor, ako po ang kaibigan ng babaeng iyon kanina. May batang babaeng naghahanap kay Xingchen. Hindi ko alam kung siya ba ang girlfriend ni Xingchen. Pagkakita pa lang sa kanya ni Mama, masyadong na-excite ang matanda hanggang sa bigla na lang siyang hinimatay. Kahit girlfriend pa siya ni Xingchen, hindi naman dapat siya ganoon ka-overwhelmed. Tama ka riyan. Namutla ang batang babae sa sobrang takot. Nasaan si Mama? Nasa loob. Nasaan na yung batang babae? Ah, nandito lang siya kanina. Sandali. Kailangan nyo nang magdesisyon tungkol sa pag-alis sa bata agad. Delikado na kung magpapatagal pa tayo. Aalisin ang bata? Hija, ano po ang bumabagabag sa iyo? Sabihin mo lang sa akin. Huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan mo habang buhay dahil lang sa dala ng galit. Wala akong pakialam kung nasaan ka man, bumalik ka agad dito. Pa, bakit po ba? Pagkatapos ng mga ginawa mo, may gana ka pang magtanong kung bakit. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi mo naayos ang issue kay Zhao Zhao, parurusahan talaga kita. Ang gulo naman. Maupo ka muna. Kakaunti lang ang miyembro ng pamilya. Pamilya G, pati na rin kay Xingchen, parehong iisa lang ang tagapagmana. Kaya itong bata, siguradong hindi ito maaaring mawala. Paano ka naman nakakasiguro na kay Xingchen nga ang batang iyan? Napadpad na siya rito sa bahay natin. Sa tingin mo ba ay may babaeng magtataksil na magdadalang tao sa anak ng iba ang magkakaroon pa ng lakas ng loob na makipagharap sa pamilya ng boyfriend niya? Baka nga, ang anak natin ang nanakit at nangiwan sa kaniya. Ang batang iyon, subukan lang niya. Zhao Zhao, kasalanan ko rin dahil hindi ko siya napalaki ng maayos. Pasensya ka na talaga. Hindi po ganoon. Problema ko po ito at walang kinalaman si Ji Xingchen dito. Tingnan niyo po kung gaano kabait itong si Hija. Ang pasaway nating anak ay talagang hindi karapat-dapat para sa iyo. Totoo iyan, Zhao Zhao. Kapag bumalik ang batang iyon, ako na ang bahalang tito na dumispensa para sa iyo. Anong tito ba ang sinasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ay, oo nga pala. Zhao Zhao, ako ang tatay mo. At ako mismo ang re-resolba nito para sa iyo. Tama, si Mama rin ay gagawa ng paraan para ipagtanggol ka. Bakit humantong sa ganito? Samantalang noong una, gusto ko lang naman talagang mabawi ang bag ko. Hay, salamat. Ay, gising na po si Nanay. Nay, Nay naman, tinakot niyo po kaming lahat. Hija, halika. Lumapit ka dito kay grandmother. Ako, Halika rito. Mabuti, napakabuti. Apo, palaging iniisip ni grandmother, sa wakas ay narito ka na rin. Nay, sasabihin ko po sa inyo, dala-dala niya sa sinapupunan ang anak ni Xingchen. Totoo ba? Ibig sabihin nito, makikita ko na ang apo ko sa tuhod. Ay, salamat. Salamat sa Diyos. Salamat sa langit. grandmother, ang totoo po niyan. Gising na ba si Old Madam? Dr. Lin, kayo na po ang bahala. Muli ko pong titingnan si Old Madam. Maayos na ang lagay niya, ngunit dapat panatilihing maganda ang kanyang disposisyon at siguraduhin wag na siyang mabibigla muli. Sige po. Salamat, Dr. Lin. Opo, salamat po. Maraming salamat. Apo, ano nga uli ang sasabihin mo? Wala po iyon. Paano ko kaya masasabi ang katotohanan nito? Xiao Hua,
Kuya Xingchen, Xiaohua, matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay nahanap na kita. Ayoko nang mawala ka pa. May inihanda akong regalo para sa iyo. Anong nangyayari? Bakit ito naging ganito? Xiaohua, sa wakas nahanap din kita. sino ka? Ako si Kuya Pingan. Sige na, napagkamalan mo na akong si Bai Xiaohua. Pero ang malala pa, kung ano-ano pa ang sinasabi mong tungkol sa pagiging magkababata na magpapakasal sa isa't isa. Noong una akala ko nakakaaliw. Naisipan ko pang paglaruan siya. Pero dumating siyang may dalang bag ng babae para umamin, napakakatawa talaga. Pero bagay naman sila ni Bai Xiaohua, magkatulad ang kanilang mga ugali. Talagang nakatadhana para sa isa't isa. Xiaohua, ito. Ang isang ito ay ayos lang, ito ay talagang epektibo. Kuya Xingchen, inaasahan ko sana ang pagtatapat mo, pero Xiaohua, nag-assume lang pala ako. ay, Xiaohua, Xiaohua. Yung babaeng iyon na mahilig sa gulo. Sa susunod na magkita tayo, gagamitin ko ang nararamdaman niyang guilt para mapaglaruan ko siya ng husto. Si Bai Xiaohua o Bai Xiaohua, gusto ko sanang makita mo mismo kung paano ko pinapapaikot ang paborito mong kababata. Tingnan mo kung gaano kasaya si Mami ngayong araw. Old Madam. Zau, ito ay isang regalo mula kay Lola para sa ating unang pagkikita. Wag na po, Lola. Masyado po itong mahal. Ilang milyong dolyar lang nakagamitan nito. Anong mahal doon? Halika, isuot mo ito. Ilang milyong dolyar. Zau. Ito naman ay allowance para sa'yo mula kay Mami. Ang password ay 6 na 6. Kunin mo at gastusin mo hanggat gusto mo. Huwag na po, auntie. Sapat na po ang sarili kong pera. Ano bang sinasabi mo? Kunin mo na. Hindi naman siguro. Mayroon din itong ilang milyong dolyar, di ba? Hindi naman, 10 milyong dolyar lang iyan. Medyo maliit pa iyan. Gastusin mo muna yan. At kapag kulang pa, bibigyan ka ulit ni Mami. 10 milyong dolyar lang pala, ha? Zau. May kaibigan si Papa na nagbigay ng isang kulay pulang Ferrari. Hindi ko na ito magagamit sa edad kong ito, kaya ibinibigay ko na ito sa iyo. Ito. Magkano po ito? Hindi gaanong mahal? 4 na milyong dolyar. Ako. Hindi naman ako makukulong dahil sa pandaraya ng 10 milyong dolyar, di ba? Multo. Young Mistress. Uncle Zhang. Ikaw pala iyan. Aalis po ba si Young Mistress? Mas mabuti po kung sa main gate kayo dadaan. Maraming surveillance cameras sa labas ng villa at madali po itong mag-trigger ng alarm. Tsaka po, maraming bantay na aso sa bakuran. Hindi pa po sila masyadong pamilyar kay Young Mistress, kaya baka maging delikado para sa inyo. Ganoon po ba? Kung gusto niyo pong lumabas, kailangan niyo po ba ng sasakyan at driver? Huwag na po, huwag na. Maaari naman akong lumabas kapag maliwanag na. Ngayong sobrang gabi na. Inaantok na ako. Babalik na ako sa loob para matulog. Hayaan na lang. Pagbalik naman ni Ji Xingchen, magiging malinaw din ang lahat, di ba? Ang malala na pwedeng mangyari. Tatanggapin ko ang lahat ng parusa nila ng walang reklamo. Siguro naman hindi nila ako. Talagang ikukulong. Hey. Iha, ano bang ipinaghihinanakit mo? Sabihin mo lang sa Mama,
Huwag kang basta-basta gumawa ng desisyon na pagsisisihan mo habang buhay. Zhao Zhao, pagbalik ng pasaway na batang iyon, ako na ang bahalang rumesbak para sa iyo. Granddaughter-in-law, matagal na kitang gustong makita ng lola. Sa wakas ay nandito ka na. Kung totoo ko lang silang pamilya, siguradong napakasaya. Hayes. Wag na nga, huwag nang isipin, tulog na lang tayo. Umalis ka, layuan mo ako. Ikaw ba yan? Hindi. Ako. Nasaan ang bag ko? Nahanap ko na. Narito pa, narito pa. Alam mo bang dahil sa'yo, napahamak ako ng husto. Saka, bakit ka narito sa bahay ko? At bakit ka natutulog sa kama ko? Kinakausap kita, naririnig mo ba ako? Nasaan ang anting-anting ko? Hindi ba't nasa loob ng bagang anting-anting mo? Aba. Wala, nasaan na ang anting-anting ko? Kinakausap kita. Nasaan na ang anting-anting ko? Marahil ay na. Nawala na. Nawala? Samahan mo akong hanapin iyon, bilis. Dali, samahan mo akong hanapin iyon. Nawala sa kalye. Lumipas na ang isang buong gabi. Siguradong hindi na iyon makikita. Nariyan pa siguro iyon. Sigurado akong nariyan pa iyon. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pwede mo ba akong samahan na hanapin iyon? Nagmamakaawa ako. Sige na, sige na. Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Ang luma at sirang anting-anting na iyon, babayaran ko na lang sa iyo. Ikaw, Sinaktan mo na naman ako? Ano bang nangyayari dito? Anong problema? wala po ito. Anong nangyari? Pa, bakit niyo po ako sinaktan? May kinalaman ba ito sa kanya? Ang pasaway na batang ito ay inaway ka ba? Sabihin mo lang, ano bang hindi mo pwedeng sabihin kay mama? Yung anting-anting na binigay sa akin ni Mama, naiwala niya po. Ikaw, Huwag kang mag-alala. Sige lang. Ihahanap kita ng bago. Saka, tatawagan ko ang biyanan mo. Kaming dalawa, bibigyan ka namin ng tig-isa. Pero, wala na po akong ina. lumuhod ka sa harap ko. Humingi ka ng tawad kay Zhao Zhao. Wala naman akong ginawang masama. Bakit ako hihingi ng tawad? Ikaw? Ikaw na batang ito. Pa, seryoso ba? Sasaktan niyo talaga ako? Parusahan siya. Tapusin niyo siya. Zhao Zhao, wag mo nang pansinin ang pasaway na yan. Bakit ba nagkaroon ako ng anak na katulad mo? Hindi naman ganoon. Bakit parang kasalanan ko lahat? Sino ba kasi ang nagkamaling kumuha ng bag? Sumasagot ka pa. Hoy, tito. Auntie, sa totoo lang, ako. Anong nangyayari dito? Ang aga-aga pero ang ingay nyo na. Rinig ko ang ingay nyo kahit ang aga-aga pa. Ma, Grandmother, Ma, kasalanan po lahat ito ng pasaway na lalaking ito. Zhao, sabihin mo ang totoo kay grandmother. wala po iyon. Wala pong problema. Naalala ko lang na mayroon pala akong ilang interview ngayon. Magbibihis muna ako. Sumunod ka sa akin. hoy Zhao Zhao. Ma, halika rito. Upo muna po kayo. Ayos lang po. Ito kasing mga bata, nagkakapikunan lang naman sila. Ito si grandmother.
Ang mga regalong binigay sa akin ni na tito at tita, narito silang lahat. Kunin mo na iyan. Isipin mo na lang na bayad ko na iyan sa iyo. Wag na, hindi ko kailangan yan. Dahil sa mga maling akala nila na ako ang girlfriend mo at ang akala pa nila ay may dinadala akong bata. Mahina ang katawan ni grandmother, kaya pakiusap, huwag kang daldal at huwag mong sasabihin ang totoo. Palipasin muna natin ang oras, saka mo na lang ipaliwanag ng maayos sa kanila. Ano? Tungkol doon sa anting-anting? Pasensya na talaga. Lumabas ka muna, magbibihis na ako. Mauna na po akong pumunta sa interview. Anong Enter. interview ba iyan? Pumunta ka na lang sa sarili nating kumpanya. Isa pa, sa kalagayan mo ngayon na may dinadala kang bata, dapat ay nananatili ka lang sa bahay at nagpapahinga ka dapat. Tama po iyon. Mas mabuti pa ring magsikap sa sarili. Lola, tito, auntie, aalis na po muna ako. Sige na. Ito talagang si... Mauna na po ako sa kumpanya. Ma. Lalabas lang po ako para makipagtsaa sa mga kaibigan ko. Lola, Xingchen, matapos ang mahabang panahon ay nahanap mo na rin si Zhao Zhao. Bakit hindi mo pa siya pinapahalagahan? Lola, kailan ko ba siya hinanap? Nakalimutan mo na ba noong bata ka pa? Ang hitsura ng minanang kayamanan na ibinigay mo? Lumipas na ang napakaraming taon. Paano ko pa iyon maaalala? Lola, bakit niyo po biglang tinatanong iyan? Ikaw talaga, magsisisi ka sa huli. Lahat kayo, bakit puro ako ang sinisisi niyo? Siya naman ang nakawala ng backpack. Dahilan kaya napahiya ako sa pagtatapat ko. Yung anting-anting na binigay ng nanay ko, ay winakasan niya. Ikaw, Ayos lang. Ikukuha uli kita ng bago. Isasama ko na rin ang iyong nanay at kaming dalawa ay ikukuha ka ng tig-isa. Pero wala na po. Wala na po akong nanay. Talaga namang. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Tingnan mong muli. Susunod. Sandali lang. Sandali. Ako. Sandali, para sa chairman lang ang elevator na ito. Doon ka sa tabi. hayaan mo siyang pumasok. Ano, hindi ka ba papasok? Pasintabi po. Nakita mo na ako? Hindi ka man lang ba magbibigay ng galang? Kumusta po kayo, Uncle G? Gusto ko sanang marinig na tawagin mo akong tatay. Pero mas mabuting maghintay hanggang sa ikasal kayo ni Xingchen at doon mo na lang ako tawaging tatay, pareho lang din naman yon. Maaari kang makampante. Hindi ko papakialaman ang interview. Kung makakapasok ka man sa kumpanya, nakadepende na iyon sa kakayahan mo. Kahit na hindi ka makapasa, ayos lang iyon. Trabaho lang naman yan. Salamat, Uncle G. Ay, nandito na ako, babie. Director Wang, Uy, Special Assistant Lee. Anong nagdala sa iyo rito? bakit? Hindi ba ako welcome? Kung ganoon ay aalis na lang ako. Welcome na welcome ka. Paano namang hindi? Halika rito. Maupo ka, maupo ka. May bago akong nuhang tsaa. Tamang-tama na tikman mo ito. Teka, wag mo munang isipin ang tsaa. Mayroon kasing isang bagay na hindi ko dapat sasabihin pero dahil kay Director Wang na palaging mabait sa akin, kaya Naiintindihan ko. Kung sakaling sirain ko ang tiwala mo at ipahamak kita, matusok man ako ng kidlat o kaya naman ay parusahan ako ng langit. kanina may isang babaeng nag-interview
na sumakay sa private elevator ng chairman natin. Nasa ika-16 na palapag. Hindi ba't nasa lugar ko lang yan? Tito ang tawag niya sa chairman. Ayon sa utos ng chairman, siya ay marahil ang asawa ng tagapagmana ng pamilya G. Hay naku, kaibigan, iniligtas mo talaga ako. Wala na akong sasabihing iba. Aasahan mo ang bawi ko sa iyo sa susunod. Ayos lang, wala namang problema sa ating dalawa. Ang pinakaimportanteng bagay ngayon ay hindi dapat mapahiya ang ating senyora habang narito siya. Dahil kung hindi, lagot ako. Tama. Asikasuhin ko na ito agad. Ay teka, ano nga bang pangalan ng ating senyora? Siyempre, hindi ako naglakas loob magtanong. Basta't alam ko, napakaganda niya. Naintindihan ko na. Inumin mo lang muna. Yan ng dahan-dahan. Babalik din ako agad. Ano bang problema sa mga tao sa HR? Bakit kahit anong klaseng antas ng pinag-aralan ay pinapapunta rito para sa interview? Ikaw si Chi Zhao Zhao, tama? Opo. Ang mga kinukuha namin ay hindi bababa sa mga nakapagtapos sa mga tanyag na universidad. Galing ka lang sa isang ordinaryong paaralan. Tingin mo ba kumpara sa kanila? Ano ang bentahe mo? Wala po. Pero magsisikap po akong malampasan sila. Pagdating sa lakas ng katawan, pati na sa katatagan, may tiwala po ako sa sarili ko. Lakas ng katawan at katatagan? Opo. Pasensya na, pero tingin ko ay hindi ka nararapat dito. Hindi po. Pakitingin naman po muna. Ito po. Director Wang, Sige, titingnan ko. Sa tingin ko ay siya na ngayon. Chi Zhao Zhao. Po? Maaari ka nang umalis. Teka lang, Po? bakit hindi siya pumasa sa kaniyang interview? Ang kaniyang pinag-aralan at kakayahan ay hindi pasok sa ating mga requirement po. Ipakita mo sa akin ang kaniyang resume. Ito po. Maganda ang pagkakagawa ng plano na ito. Maayos ang pundasyon, kumpleto ang mga detalye, at may mga magagandang ideya pa. Ang mga ginawa niyang plano, sinuri mo ba itong mabuti? Ano? Po. Hindi po. Kung ganoon, paano mo nasabing kulang ang kaniyang kakayahan? Kasi, ang kaniyang pinag-aralan po. Sa tuwing may meeting ang departamento, paulit-ulit ko nang sinasabi, huwag tayong tumingin sa pinag-aralan lang, dapat ay tumingin tayo sa kakayahan ng isang tao. Pinapakinggan mo ba talaga ang mga sinasabi ko? Nakita ko ang iyong ginawang plano. At napakahusay nito. Kailan mo balak magsimula sa trabaho? Bukas po. Pwede na po akong pumasok bukas. Sige, bukas na. Sabihan mo ang HR bukas na asikasuhin ang kaniyang pagpasok sa trabaho. Naiintindihan ko na po. Maraming salamat po, Director Wang. Ay, wala iyon. Walang anuman. Ay, salamat. Ano na? Kumusta ang nangyari? Ayos na. Nagawa ko na. Mabuti na lang at nandun ako. Kakaunti na lang at dahil sa issue sa pinag-aralan, ay baka matanggal na siya. Mabuti naman kung ganoon. Alam mo, iba talaga ang chairman. Ang husay niya talagang tumingin ng tao. Hindi lang maganda ang babaeng iyon, napakaganda rin ng ginawa niyang proposal. Kung pag-uusapan lang ang sarili niyang kakayahan, para makapasok sa kumpanya natin, ay higit pa sa sapat. Mas mainam iyan. Ay siya nga pala, Director Wang. Medyo matapang si young mistress. Kaya mag-ingat ka sa mga kilos mo. Naiintindihan ko po. Tama, ito nga iyon. Salamat po, auntie. Tulungan mo akong imbestigahan ang sasakyang ito. Pati na rin ang impormasyon tungkol sa taong nagngangalang Jixing Chen. Porsche na nagkakahalaga ng 4 na milyong dolyar. Chairman ng Wansheng Group, anak ng pinakamayamang si Ji Tianlin, ang panganay na si Jixing Chen ng pamilya Ji. Si Hua, pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay nahanap na kita. Bai Xiaohua, naku Bai Xiaohua, hindi ko akalain na mayroon ka palang kababata na gaya nito. Subalit, sa pagkakataong ito, lahat ng ito ay mapupunta sa akin.
Hello, si Ji Xingchen ito. Babe, Naku, wag kang ngang makulit. May sinasagot akong tawag. baby, Huwag kang ngang magulo. May kausap ako sa telepono. Hello? Paano mo nalaman ang numero ko? Hello? Bakit hindi ka nagsasalita? Hello? Nandito ako. Ang numero ng telepono mo. Hiningi ko ito sa nanay ko. May oras ka ba ngayon? Bakit mo pala ako hinahanap? Ang agimat mo, nahanap ko na. Talaga? Nasaan ka na ngayon? Isesend ko sa iyo ang location. Sige, hintayin mo ako. Papunta na ako riyan. Sige. Napakaganda niya. Hindi ba normal lang na may boyfriend siya? Pero bakit ako sobrang apektado? Hindi naman siguro dahil gusto ko siya, di ba? Imposible naman yata. Nasaan ang agimat? Maraming salamat. Burahin mo na yung mga litrato ko. Ikaw? Nasaan ang agimat ko? Pero dahil dito, wala na akong nanay. Ako. Salamat po sa inyo. Ako naman ang nawalan nito, kaya ang tulungan kayong mahanap ito ay dapat lang nagawin ko. May kailangan pa akong gawin. Mauuna na ako. Sige, bye. Bye-bye. Congrats sa iyo. Tanggap ka na sa trabaho. Dahil nakapasok ka na, at si Direktor Wang pagdating sa kakayahan mo sa pagplano ay bilib na bilib sa iyo, mayroon akong kontrata rito. Subukan mo ito. Salamat po, Supervisor Lee. Gagalingan ko po talaga. Sige, bumalik ka na sa trabaho. Oo nga pala, kailangang bilisan mo. Darating na ang client para mag-check ngayong Biyernes. Sige po. Yes. Supervisor Lee, ito ang ginawa kong proposal report. Pakitingin po kung may kailangan pa pong baguhin. Tapos na agad ito? Gaano ba katagal nag-overtime ang taong ito? Sige, titingnan ko. Hindi naman pala masama. Walang kwenta ito, gawin mong muli. Supervisor Lee, pwede po bang malaman kung ano ang mali? Kailangan ko pa bang ituro kung ano ang mali? Kinuha ka ba ng kumpanyang ito para maging isang hamak na apprentice lang? Sige po, gagawin ko pong muli. Supervisor Lee, pakitingnan po. Gumawa ako ng panibagong bersyon. Anong klaseng basura ito? Hindi po ganoon, Supervisor Lee. Pakicheck niyo po muli. Inayos ko po itong bahaging ito. Sinabi ng hindi ako kontento. Hindi ako kontento. Ang mga ganitong basura. Wag mo nang ipapakita sa akin sa susunod. Naintindihan mo? Ikaw, pumapasok ka ba araw-araw ng walang utak? Ha? Binabayaran ka ba ng kumpanya para wala lang gawin? Gawin mo ulit ang report. Pagpapasensyahan ko siya sa huling pagkakataon at kung hindi pa rin ito gumana, ay isusumbong ko na siya kay Direktor Wang. Dito po tayo. Maupo po kayo, Ginoong Gu. Ginoong Gu, siya po pala ang pinakamagaling kong tauhan na si Liching Supervisor Lee.
Ang mga produkto at marketing plan ng kumpanya ni Ginoong Gu ay sa kanya ring ipinagkatiwala. At siya naman, ang Ginoong Gu ng Shengan. Kamusta, Supervisor Lee? Kamusta po, Ginoong Gu? Supervisor Lee, ipakita mo ang iyong plano kay Ginoong Gu. Ginoong Gu, heto po ang plano. Ito na ba ang huling plano ninyo? May problema po ba? Sa kabuuan ng proposal ninyo, mayroon itong nakakapagtakang yabang, masyadong mapagmataas. Parang para sa mga gumagamit ng produkto namin, ay nagmamagaling lang kayo. Kung ito na ang inyong huling plano, pagdududahan ko na ang inyong pagiging profesional. Supervisor Lee, paano mo hinayaang pumasa ang planong ito? Bigyan mo ako ng paliwanag. Pasensya na po. Maling plano ang nakuha ko. Kukunin ko lang ang tama ngayon din. Sandali lang. Ginoong Gu, sandali lang po. Ginoong Gu, pakitingnan po ang dalawang planong ito. Maganda. Hindi rin masama ang isang ito. Supervisor Lee, itong dalawang panukala, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Opo, ako po ang sumulat ng lahat ng iyan. Ang dalawang panukalang ito ay mas nakatuon sa panig ng mga gumagamit at binibigyang diin ang pag-akit sa kanila, pati na rin ang pagbuo ng magandang relasyon sa kanila. Sa tingin ko, ang ganitong mga plano para sa marketing ay nagbibigay sa akin ng malaking pressure. Kung hindi natin ito gagawin ng maayos, ay parang nakakahiya sa pagsisikap ni Supervisor Lee. Sobrang papuri na po iyan, Ginoong Gu. Pero Supervisor Lee, binigyan mo ako ng mahirap na problema. Anong problema po iyon? Ito kasing dalawang panukalang ito, alin kaya ang mas magandang gamitin? Ginoong Gu, kung gusto niyo po ang mga iyan, gamitin niyo na lang ang dalawa. Maganda ang pagkagawa ni Xiaoli. Salamat po, Ginoong Gu. Salamat, Director Wang. Ginoong Gu, tingnan niyo po, oras na para mananghalian. May napareserve akong kwarto sa hotel na malapit dito. Kumain po tayong tatlo kahit simple lang. Sige. Tuloy po kayo. Bakit? Opo. Chizawzaw. Lugar ito para magtrabaho, hindi para matulog. Kapag naulit pa ito, makaalis ka na rito. Ilang araw na po akong nag-o-overtime. Tinatapos ko po ang sa Shengan na marketing plan. Pagod na pagod lang po ako ngayong araw, kaya nakatulog ako. Sige po, tapos ko na pong ayusin ang ikatlong plano. Huwag na. Tapos na at napili na ang plano para sa Shengan. Ikaw si Chizawzaw, tama ba? Opo. Ako si Guwei Shou mula sa Shengan. Pwede ko bang makita ang ginawa mo? Ay, Ginoong Gu. Isa lang siyang bagong intern. Huwag mo na pong sayangin ang iyong oras sa kanya. Ayos lang. Dahil pinagpuyatan niya ito ng ilang araw, nararapat lang na tingnan ko. Opo. Salamat po, Ginoong Gu. Talaga bang ikaw ang gumawa ng planong ito? Opo. Ngayong umaga ko lang ito prinint. Sabi mo kanina, ito ang pangatlong plano mo? Nasaan ang unang dalawa? Yung unang dalawa, itinapon po ng supervisor namin sa basurahan. Anong problema? Bakit niyo ba ako tinitingnan? Director Wang, parang may kailangan ka pang asikasuhin sa opisina, hindi ka na siguro kakain, di ba? Ay oo nga pala, ang tatlong planong ito ay nagustuhan ko naman lahat. Gawin niyo na ito. Pasensya na sa nangyari, Ginoong Gu. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Ginoong Gu, mag-iingat po kayo, Ginoong Gu. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin sa conference room. Tingnan mo ito. Ito ba yung unang dalawang gawa mo? Ito po. Ako po ang gumawa niyan. Sige. Wala na tayong problema. Maaari ka na munang lumabas. Sige po. Anong nangyari? May i-anunsyo lang ako. Dahil sa personal na dahilan, nag-resign na si Supervisor Lee. Ang trabaho sa inyong grupo ay ako muna ang pansamantalang mamamahala. Maghintay lang tayo hanggang sa may bagong supervisor at ipapasa ko na ito sa kanya.
Sa wakas, umalis din siya. Kapag nagtagumpay ang plano, kukuha siya ng kredito. Pero kapag palpak, naninisi siya ng iba at lagi pa siyang umaasta na akala mo ay napakagaling niya. Oo nga, tama ka. Ikaw si Chi Zhao Zhao, di ba? Maraming salamat talaga sa iyo kanina. Napaalis mo rin ang nakakainis na iyon. Kaso, nakakainis ka rin pala. Po? Araw-araw kang nag-o-overtime? Gusto mo ba kaming patayin sa kompetisyon? Hindi po ganoon. Mababa po kasi ang pinag-aralan ko. Kaya kung hindi pa po ako magsisikap, baka po matanggal ako sa trabaho. Nandito ka na sa loob ng kumpanya, wala nang pakialam ang mga tao sa diploma mo. Di ba resulta ang mahalaga? Iyong 3 proposal na ginawa mo, nagustuhan silang lahat ng kliyente, napakagaling mo na kaya? Habang itong plano na ilang beses ko nang binago, hanggang ngayon hindi pa rin pumapasa. Bawal nang mag-overtime ng mag-isa ng palihim. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko po. Mabuti naman. Siya nga pala. Ako si Mayuksi. Ako naman si Chi Zhao Zhao. Ako naman si Jiangke. Kamusta po? Pasok? Sir Chairman, may nangyaring kaunting problema sa planning department. Anong problema? Hahaha. Ganoon ba? Ibig sabihin yan, maganda ang ginagawa ni Zhao Zhao doon. Kung hindi lang po bago si Miss Chi sa kumpanya, gusto na sana siyang gawing bagong manager ni Director Wang. Hindi pwede iyon. Hindi ba't parang inilalagay mo si Zhao Zhao sa alanganin? Sabihin mo sa kanya, gumawa siya ng ibang plano. Opo, sir. Hello? Masyado nang matagal ang pananatili mo sa bahay, oras na para pumunta ka sa kumpanya at tulungan ako. At isa pa, nandito rin sa kumpanya si Zhao Zhao. Zhao Zhao. Huy, Yusin Tara. Zhao Zhao, anong problema? Kailangan na nating pumasok sa trabaho. Oh. Kuya Xing Chen, salamat sa paghatid sa akin. Galingan mo sa interview. Sige, gagalingan ko po. Nakakainis. Anong nangyayari? Bakit biglang naging malamig si Kuya Xing Chen sa akin? Graduate ng Harvard University. Nakakabilib nga. Pero wala ka pang karanasan at nakamit. Kaya ang maging supervisor agad ay parang malabo. Direktor Wang, maaaring hindi niyo po alam, pero kaninang umaga ay hinatid po ako rito ni Kuya Xing Chen gamit ang sasakyan niya. Jing Chen? Ang ibig mo bang sabihin ay si Young Master G? Opo, tama. Ano naman kung hinatid ka ni Young Master G? Wala akong pakialam sa iba. Pero dito sa departamento ko, palagi kaming sumusunod sa tamang proseso. Kahit patao ka ni Master G, o kahit tao ka pa mismo ng chairman, hindi ako kailanman magpapakita ng pabor. Miss Bai Xiao, paumanhin po. Sa tingin ko ay hindi ka nababagay sa kailangan ng kumpanya namin. Sandali, may sira ba ang ulo niya? Zhao Zhao, kilala mo ba yung babaeng kapapasok lang sa silid pulungan? Oo. Hindi ba kayo okay? Oo. Lagot na. Sa sitwasyon ngayon, mukhang nag-a-apply siya bilang supervisor. Wala akong paki kung si Young Master G ang nagpadala sa kanya. Narito na ang manugang na pinapaboran ni Chairman G. Kapag hinayaan ko yung kabit ni Young Master G na mapunta sa itaas ng totoong asawa, ako itong si Wang ang talagang mapaparusahan. Huwag ka nang mag-alala. Base sa itsura niya, mukhang hindi siya natanggap. Bai Xiaohua, anong ginagawa niya rito? Hindi kaya nagkakilala na sila ni Kuya Xing Chen?
Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ha? Zhao Zhao. Iyon na nga, matagal na niyang pinalitan ang pangalan niya. Nagkamali lang si Kuya Xingchen ng inaakalang tao. Posible kayang pati siya ay nakalimutan na si Kuya Xingchen. Sa dami ba naman ng taong lumipas na? Ikaw at siya, ano ba talaga ang relasyon nyo? Ako. Parang kapatid sa labas o stepsister siguro. Hindi kaya katulad ito ng mga drama kung saan ang kabit ang nanalo? Oo. Bai Xinwu ang pangalan ng taong iyon. Noong bata pa ako, umalis na siya para magtrabaho. Maraming taon siyang hindi bumalik. Ang mama ko lang mag-isa ang nag-aalaga sa lahat. Pagkatapos, balita mula sa mga kasamahan niyang nagbalik, yumaman na raw siya. Kaya nagkaroon siya ng ibang babae at anak. Kinalimutan na niya kami ni mama. Ang mama ko, hindi na niya nakayanan ang mga chismis ng mga tao, kaya isinama niya ako para hanapin siya. Ang resulta, Wala siyang puso. kung hindi dahil sa kanya, hindi sana laging malungkot ang mama at hindi sana siya. Kuya Xingchen, ang interview sa kumpanya niyo ay masyadong mahigpit, di ba? Kahit pa nakatapos sa Harvard University ay hindi nakakapasa. Total para sa posisyon ito ng supervisor, pagdating sa karanasan sa pamamahala, dapat ay mayroong partikular na mga pamantayan. Gusto mo bang subukan muna at magsimula sa pinakamababang posisyon? Sa pinakamababang posisyon. Paano kaya kung maging secretary na lang ako ni Kuya Xingchen? Yan ay. Sige na. Kuya Xingchen, pakiusap naman oh. Sige na nga. Salamat Kuya Xingchen. Nga pala Kuya Xingchen, naaalala mo pa ba noong bata ka pa? Sabi mo pakakasalan mo ako paglaki mo? Kuya Xingchen, malaki na ako ngayon. Salamat sa iyo. Siya o Hua. Patawad, lahat ng iyon ay biruan lang dati. Huwag mo nang seryosohin. Kuya Xingchen, posible bang mayroon ka ng ibang taong gusto? Sige, naintindihan ko na. Ang mabuting balita ay, hindi pa niya alam na hindi ako ang kanyang Xiaohua. Pero ang masamang balita, mayroon na siyang ibang nagugustuhan. Kainis? Sino kaya yon? Miss Chi, Opo, Ginoong Gu. May problema po ba sa plano? may ilang mga detalye lang akong gustong ikumpirma sa iyo. Babalik na po ako sa kumpanya ngayon din. Teka, maliit na mga detalye lang naman ito. Bakit hindi kita ilibre ng hapunan para makapag-usap tayo habang kumakain? Po? Sige na, pumunta ka na. Heto, dahan-dahan lang. Ikaw nga talaga, Chi Zhao Zhao. Talagang bilib na ako sa iyo. Kahit pa hindi alam ni Kuya Xingchen na ikaw ang kanyang Xiaohua, mukhang nahuhulog pa rin ang loob niya sa iyo. Napakaganda naman ng mga damit baby na ito. Ang ganda rin ng set na ito. Bakit? Isang araw ka pa lang na pumapasok sa trabaho, pero mukha ka ng lupaypay dyan. Wala po ito. Dahil ba kay Zhao Zhao? Bakit parang gulat ka? Simula noong gabing umalis si Zhao Zhao, naramdaman ko nang may mali sa iyo. Kung gusto mo siya, sige na, balikan mo siya at suyuin. Sa pinapakita mong iyan ngayon, kanino ka ba nagpapapansin? Sa tingin mo ba ayaw ko? Kaya lang. Wala kang silbi. Sasabihin ko sa'yo, sa darating na ilang araw, ay ang aking 50 kaarawan. Dapat lang na isama mo si Zhao Zhao pabalik dito para magdiwang. Kung hindi, ay hindi na kita ituturing na anak. Bakit ka pa nakatayo riyan? Bilisan mo na at puntahan mo na siya.
Bakit ba ako nagkaroon ng ganito kahangal na anak? Opo. Ginoong Gu, hanggang dito na lang. Ano kaya kung ihatid pa kita? Hanggat hindi kita nakikitang nakakapasok ng bahay, hindi ako mapapalagay. Wag na po, ilang hakbang lang ito, kaya ko namang bumalik mag-isa. Sige. Ginoong Gu, sa totoo lang ay mayroon na akong nagugustuhan. Sino? Kilala ko ba siya? Kababata ko po siya. Magandang gabi. Magandang gabi. Bakit ang naalala ko kanina ay hindi si Kuya Ping-an, kundi... Salamat sa iyo. Ji Xingchen. Dapat ay kinasusuklaman ko siya. Pero bakit ganoon? Nandito ka? May kailangan ka ba? Ano kasi? Ang mama ko kasi 50 taong gulang na sa darating na birthday niya. Gusto kanyang imbitahan para dumalo sa kanyang birthday dinner. Hindi mo pa ba naipaliliwanag ng maayos kay tita ang tungkol sa ating dalawa? Alam mo naman, ang lola ko, hindi mabuti ang pakiramdam niya kamakailan. At dahil sa nangyari sa iyo, madalang na nila akong kausapin. Di ba kaninang umaga lang doon sa tabi mo ay may kasama kang babae? Siya na lang ang isama mo pa uwi. Siya? Ay? Bakit ko pa kailangang magpaliwanag sa kanya? May boyfriend na siya. Sabi ni mama, kapag hindi ka raw pumunta, ay tatakwil na niya ako bilang anak. O sige na, naintindihan ko na. Mabait naman sa akin si tita. Sige, pupunta ako. Nga pala, ano ba ang hilig ni tita? Tungkol dyan, ano kasi? Hindi ko. Wag na lang, hayaan mo na. Itatanong ko na lang kay Lola. Kung ganoon, kung wala na tayong pag-uusapan, mauuna na akong bumalik. Good night po. Good night. Lola, gusto ko lang po itanong, bakit kayo mismo ang pumunta rito? Sa haba ng panahon, hindi mo man lang binisita ang lola mo, kaya bawal na ba akong pumunta rito para makita ka? Naku, Lola, hindi po sa ganoon. Nag-aalala lang po ako sa kalusugan nyo. Naku, huwag kang mag-alala, malakas pa ako. Ako bilang lola mo, ay gusto pang makita sa sarili kong mga mata ang pagsilang ng apo ko sa tuhod. Ha ha ha. Naku, hayaan na. Kailangan na talagang tanggapin na matanda na ako. Magpapahinga muna si Lola rito. Naku, ang nanay ni Xingchen, dati para pasayahin ako, noong 60 taon kong kaarawan ay niregaluhan niya ako ng isang Cheongsam na gusto rin naman niya. Tulungan mo akong pumili ng isa para sa kanya. Ako po. Sige po, Lola. Alalayan ko muna kayo sa upuan para makapahinga. Tara. Sige. Lola, dito muna kayo magpahinga. Kapag nakapili na ako ay babalikan ko po kayo agad. Sige, lumakad ka na. Babay po. Hello. Kasama ko si Zhao Zhao ngayon dito sa Wanxiang Mall at kailangan namin ng tagadala ng mga pinamili. Pupunta ka ba rito? Xiao, sigurado ka bang totoo ang balitang narinig mo? Huwag kang mag-alala, Ma. Nakuha ko ang impormasyong ito mula sa isang matagal na empleyado sa opisina ng sekretarya. Sige. Yung Cheongsam na bibilhin natin ay yung pinakamahal. Ngayong kaarawan ni Mrs. G. Kahit anong mangyari, gumawa ka ng paraan para isama ka ni Ji Xingchen. Pagkatapos, kunin mo ang loob ni Mrs. G. Naiintindihan mo ba? Opo. Hello po. Pwede mo ba akong tulungang pumili ng Cheongsam na bagay para sa birthday ng nanay ko? Sige, kukunin ko lang po. Hump, Chi Zhao Zhao. Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mo dahil hinarangan mo ang dinadaanan ko. May ilang tao talaga rito na sadyang walang modo. Pagkakita sa nakatatanda, hindi man lang marunong bumati.
ang isang walang hiyang kabit, ay hindi maituturing na nakatatanda. Ako ang mahal ni Shinwoo. Ang hindi mahal ang siyang kabit. Kayong dalawa ay basura. Talagang napakasama ng ugali mo. Hoy, balita ko ay matagal nang wala ang nanay mo? Ikaw, Ma, Naglakas loob kang manakit? Huwag. Sinaktan mo ang anak ko. huwag. Itigil mo na ang pananakit. Tumigil ka na. Bitawan mo ang mama ko. Huwag mong saktan ang mama ko. Tama na yan. Kung hindi ay tatawag ako ng 911. Bitiw. Nay, ano ka ba? Bakit mo ba pinapatulan ang taong iyan? Matagal na tayong hindi magkapareho ng mundo. waiter. Tapos na ba ang mga napili kong damit? Maayos po ba sa inyo ang isang ito? Ito na lang. Waiter, bibiling din kami ng Cheong Sam at dapat ang pinakamahal. Tama. Sandali lang po. Nay, nawawala ang pulseras ko. Iyong bigay ni Papa sa akin noong debut ko. Ano? Iyong pulseras na nagkakahalaga ng 300,000 dolyar? Dali, hanapin mo. Bilisan mo. Hanapin mo. Sandali lang. Ikaw ang nagnakaw ng pulseras, no? Sira ulo. Hoy, wag kang aalis, hoy. Kailangan kang kapkapan. Anong karapatan mong kapkapan ako? Ayaw mong magpakapkap? Ibig sabihin guilty ka. Siguradong ikaw ang nagnakaw niyan. Anong ginagawa mo? Siguradong ikaw iyan. Tignan mo rito. Magsasagawa ka ng masama. Tignan mo ito. Ano ito? Pinagbibintangan niyo lang ako. Hoy, huwag kang gumawa ng kwento. Ang bracelet na ito, mismo kong nakita ng kunin ito ni Mama mula sa loob ng bag mo. Tumawag kayo ng 911. Magsumbong kayo. Ipakulong niyo ang babaeng iyan. Hayaan niyo siyang mabulok sa kulungan. Sige, magsumbong tayo. Kapag dumating na ang mga pulis at napatunayang pinagbibintangan niyo lang ako, ang mapupunta sa kulungan ay kayong dalawa. Sandali, ano? Anong ginagawa mo? Wala lang. Ninanakaw mo ang fingerprint ko? May monitoring ang shop na ito. Hindi magtatagumpay ang masama ninyong plano. Miss, hello po. Gusto ko po sanang makita ang video sa inyong CCTV. Sige po, pupuntahan ko ang manager. Ano naman kung may CCTV? Sinadya ko talagang pumunta sa lugar na hindi kita ng kamera. Ano bang pinagtatalunan niyo rito? Anong pinag-aawayan niyo rito? Sabi po nitong dalawang binibini, ninakaw raw niya ang kanyang pulseras at gusto nilang tignan ang surveillance camera ng shop natin. Chi Zhao Zhao, matagal na rin tayong hindi nagkita. Alam mo, medyo na-miss kita. Supervisor Lee. Hindi. Hindi na ako si Supervisor Lee ngayon. Salamat sa iyo. Napilitan akong manahin ang negosyo ng pamilya ko. Balita ko, gusto mong tignan ang footage ng surveillance sa shop namin? Oo. Pasensya na ha, pero nasira ang mga kamera namin noong nakaraang araw, kaya hindi kita matutulungan. Manager. Sa unang pagkakataon pa lang nating pagkikita, nakita ko na agad na mayroon kang mapang-akit na mukha. At ngayon naman ay nagnanakaw ka pa. Totoo yan. Napakalakas ng loob mo. Iyong pulseras ng pamilya namin. Nagkakahalaga iyon ng mahigit 300 at 30,000 dolyar. Diyos ko, mahigit 300 at 30,000 dolyar. Siguradong higit 10 taon kang makukulong niyan. Hindi ako nagnakaw. Hindi sapat ang sinasabi mo, ebidensya ang mahalaga. Nasa bracelet na ito ang mga fingerprint mo. Kung ganoon, tumawag tayo ng 911. Hayaan nating pulis ang rumesponde. Hoy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Paparsuhan kita. Nagnakaw ka. Ikaw, pagtatandaan mo ako. Aray. Tulong. Sinasaktan ako. Sinasaktan niya ako. Ang magnanakaw na ito. Ninanakaw niya ang aming bracelet. Sinasaktan niya ako. Ako, wala akong ninakaw. Sila ang... Sinisiraan lang nila ako. Dakpin siya. Ano ito? Bitawan niyo ako. Sinisiraan? Malinaw na nakita ang bracelet sa loob ng iyong bag. Nang hanapin ito, pati mga fingerprint mo nandoon. At nagagawa mo pang magkaila? Paparusahan kita. Bagay lang ito sa magnanakaw na tulad mo. Aray, bitawan niyo ako. Wala akong ninakaw. Sila ang... Sinisiraan lang nila ako. Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo siya. Bitawan niyo siya.
Umalis kayo. Grandmother, hindi ko po ninakaw ang gamit nila. Alam ni Grandmother. Huwag kang matakot. Si Grandmother ang bahala sa iyo. Sige lang. Halik kayo. Tingnan nyo. May kasama pa pala siya rito. Tumahimik ka. Kapag sumigaw ka pa, papaparusahan kita ng husto. Ako ito. Nandito ako ngayon sa mall. Binibigyan kita ng 5 minuto para humarap sa akin. Nasaan ang pulseras? Ipakita mo sa akin. Ang pulseras na ito ay nagkakahalaga ng $300,000 at mayroon pang mga bakas ng daliri niya rito. Kahit nagamit pa iyan na nagkakahalaga ng $10 milyong, kapag inilagay mo iyan sa harap ng aming si Zawzaw, ay hindi niya iyan titingnan. Isang basurang nagkakahalaga lang ng ilang daang libong dolyar. Nagawa mo pa siyang pagbintangan. Kahit sino kaya namang magmayabang. Hay, kung may kakayahan ka, magpakita ka ng gamit na nagkakahalaga ng $10 milyong. President Yang, ikaw. Old Madam? Noong nakaraang taon, sa island ng Hong Kong Bauli, may naisubasta na isang natural na Emperador Green Jade Bracelet na nabenta sa halagang $60 milyong. Ito na yon. Kahit sino ay kayang magmayabang. Pwede ko ring sabihing ang bracelet namin ay nagkakahalaga ng daang-daang milyon. Ano bang alam mo? Ang mall na ito ay isa lamang sa mga pagmamayari ni Old Madam. Isang bracelet na nagkakahalaga lang ng $60 milyong. Kailangan ba kayong lokohin ni Old Madam? Zawzaw, ang bracelet na ito, ibibigay na ito sa iyo ni Grandmother Halika. Grandmother, hindi ko po iyan matatanggap. Masyado po itong mahalaga. Mabuting bata. Isang $60 milyong na pulseras, hindi iyan papatulan ng aming Zawzaw. Sinasabi niyo ba na ninakaw niya ang inyong pulseras? Lola, ano po ang ginagawa niyo? Magsalita kayo. Sa harap mismo ng isang matandang tulad ko, ulitin niyo ang sinabi niyo. Sabihin niyo ang aming Zawzaw ay ninakawan kayo ng pulseras. Magsalita. Sumagot kayo. Bakit tila naputulan na kayo ng dila ngayon? Hindi ba't sabi nyo, uuwi na kayo matapos bumili? Anong nangyayari dito? Hindi ba't sabi nyo, bibili lang kayo at uuwi na agad? Anong ginagawa nyo rito? Shinwoo. Bakit? Inaapi ba kayo? Wala akong pakialam kung anong gulo ito. Itigil na natin ito. Sino ka ba sa akala mo? At nagagawa mong magsalita ng ganyan sa akin? Ikaw. Ang asawa at anak mo, pinagbintangan ng ating si Zawzaw na magnanakaw. Pinagdusan niyo siya ng husto. Hump! Tapos sa isang sabi mo lang na itigil na, tapos na ang lahat? Anong gusto mong mangyari? Kung anong utang siyang kabayaran, 10 beses mo itong pagbabayaran. Bai Xiaohua, talaga bang kakampi ka sa ibang tao para apihin ang nanay at kapatid mo? Ako si Chi Zawzaw. Ano pa? Mula nang pinalayas mo kami ng nanay ko sa ating bahay, ikaw at ako ay wala nang kaugnayan sa isa't isa. Haha, isa ka lang palang Chen Shimei. Ano man ang sabihin mo, ako pa rin ang tatay mo. Gusto mo ba talagang hantong pa tayo sa punto na magkakagulo tayo ng husto? Tama iyan. Ang pulseras na iyon ay nakuha mismo sa loob ng bag mo. Nandoon pa nga ang mga fingerprints mo. Kapag lumala ang gulo na ito, hindi natin alam kung sino ang dehado. Hindi sira ang CCTV ng shop. Maaari nating tingnan ang footage. Anong pinagsasasabi mo? Kayong dalawa, i-check nyo ang record. Hindi pwede. Akin ang shop na ito. Hindi ko ito papayagan. Gusto mo pa bang ituloy ang operasyon ng shop mo? Nakapirma na tayo sa kontrata. Kung papalisin niyo ako, kailangan niyo akong bayaran. Isa pa, kahit mawala ang shop na ito, hindi babagsak ang aking pamilya, Lee. Kung gusto niyong makita ang CCTV, managinip kayo. Ano ang pangalan mo? Lee Ching. Bakit? Mula sa pamilya Lee. Ipaalam ito sa lahat. Ipatitigil ko ang lahat ng negosyo ng pamilya Lee. Ilang dekada ko nang ginagawa ang pamilya Lee. At sa tingin mo ba ay basta-basta mo na lang akong mapapaalis? Old Madam, siya ang dating presidente ng Chamber of Commerce ng lalawigan ng Jiangnan. Ang kasalukuyang presidente naman ay ang sarili niyang pamangkin. Old Madam, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Miss Chi, tulungan mo naman akong magpaliwanag. Ilabas niyo na siya agad. Old Madam, parang awa mo na. Old Madam, patawarin mo ako. Old Madam. Zawzaw, talaga bang hindi mo bibigyan ng pagkakataon ng tatay mo?
Nagawa mo ba ang responsibilidad mo bilang isang ama? Noong naglakbay pa kami ng nanay ko ng napakalayo para hanapin ka, anong ginawa mo? Mayroon ka na palang ibang babae at anak, at nagawa mo pa kaming palayasin ng nanay ko. Alam mo ba kung paano kami namuhay sa loob ng maraming taon? Habang kasama mo ang iyong kabit at ang inyong anak sa inyong masayang buhay, mag-isang itinaguyod ako ni Mama. Nung binigyan mo ang iyong anak ng $300,000 para sa kaniyang debut at pinag-aral siya sa ibang bansa, mag-isa akong gumagawa ng lahat ng paraan para kumita para sa aking pag-aaral. Patawad. Nung malubha ang sakit ng aking ina, hinanap ba kita? May binigay ka ba sa akin kahit 5? Ano ang nagpapaniwala sa iyo na sa isang salita ng patawad, mapapatawad na kita? Kasalanan ni Papa. Hindi mo alam ang iyong pagkakamali. Takot ka lang. Para tumigil na ako. Sige. Sabihin mo, kahit anong kondisyon ay papayag ako. Gusto ko na silang dalawa ay lumuhod sa harap ko at humingi ng paumanhin. Sige. Pa. Sinwoo. Patawad. Pasensya na. Pangalawa, ito ang agimat na binigay sa akin ni Ma'am bago siya nawala. Gusto ko, nayukuran mo ito ng paulit-ulit bilang tanda ng respeto. Pagkatapos ay sabihin mong nagkamali ka. Kung ayaw mo, hayaan na lang. Sandali. Kung ayaw mo, hayaan mo na. Teka lang. Luluhod ako. Mali ako. Pwede na ba kaming umalis? Lumayas na kayo rito. Grandmother, tara na rin po. Sige, lakad na. Grandmother, Ano iyon? salamat po talaga sa inyo ngayon. Bakit kailangan mo pang mahiya kay grandmother? Grandmother, Hmm? ano po kasi? Yung bracelet na iyon. Mahigit $60 milyong iyon. Sayang naman po. Hehehe. Peke lang ang bracelet na yon. Ano po? Kahit na peke iyon, kung sinabi ni grandmother na totoo yon, sino ang maglalakas loob na sabihing peke iyon? Grandmother, tara na po. Sige, tara. Ha 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 ha. Grandmother Xiaozao, bakit ang bilis ninyong nakabalik? Ay naku. Tingnan mo ang batang ito, palagi na lang huli sa balita. Bakit ka pa nakatayo riyan at ngumingiti? Tingnan mo ang mukha ni Zhao Zhao. Ito. Sinong may gawa nito? Hi. Huwag na. Grandmother, napursahan na niya sila para sa akin. Pasensya na. Dapat ay pumunta ako agad doon. Ano namang magagawa mo kung nandoon ka? Ang gumawa nito sa akin ay ang nanay ng paborito mong kapatid. Naku, galit na galit ako. Sobrang nakakainis. Bakit hindi mo tinawagan si Ji Xingchen? Kung nandoon siya, ang matandang iyon at ang masamang babaeng si Chi Zhao Zhao, ay hindi tayo magagawang apihin ng ganoon. Kahit hindi alam ni Ji Xingchen na si Chi Zhao Zhao at si Bai Xiaohua ay iisa, nagugustuhan pa rin niya si Chi Zhao Zhao. Kung tatawagin mo talaga siya, hindi natin alam kung kanino siya papanig. Saka, kapag nalaman niya ang nangyari ngayon, tapos na tayong dalawa. Ibig bang sabihin ay tatanggapin na lang natin ang pang-aapapi nila? Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa pagkabigo ng negosyo mo, at sa laki ng utang na iyan, hindi sana tayo hahantong sa ganito, ang mapunta sa Jiangcheng na lugar na ito. Para sa akin, hindi nyo dapat ginawa ang bagay na yon kay Zhao Zhao kanina. Naku, ngayong nakita mong ang walang hiya na iyan ay may maimpluwensyang lola na, at nagustuhan pa ng anak ng pinakamayamang tao, balak mo na bang kilalanin siya bilang anak mo? Sinasabi ko sa'yo, huli na ang lahat. Noong pinapaluhod ka niya sa harap ng anting-anting ng nanay niya, wala siyang awa sa iyo. Ano bang alam mo? Sa sitwasyon natin ngayon, ang tungkol kay Xiao Xiao, napaka-imposible na makapag-asawa siya ng mayamang pamilya, napakaliit ng tsansang iyon. Pero pagdating kay Zhao Zhao, may pag-asa pa. Anong silbi niyan? Kadugo ko siya, itanggi man niya ako ng paulit-ulit, ako pa rin ang tatay niya. Kapag naging matagumpay na siya,
siguradong may makukuha rin ako. At kung may makuha ako, meron din kayo. Maaari kaya iyon? Sa nakita kong ugali niya kanina, halatang gusto na niyang putulin ang relasyon niya sa iyo. Nananaginip siya. Akala ba niya ay basta-basta na lang niya akong pwedeng iwan? Anak ko siya. Habang buhay siyang under sa akin. Basta wala akong hiya. Ang mga utang ko ay kailangan niyang bayaran. Habang buhay, dapat niya akong suportahan, pati na ang buong pamilya natin. Si Bai Xiao ay kaibigan ko simula pa noong bata pa kami. Noong bata pa ako, umalis na ang pamilya nila. Matagal akong umiyak noon. Sa loob ng maraming taon, hinahanap ko siya. Hanggang sa kailan lang, nahanap ko na rin siya sa wakas. Pero hindi ko inakalang, magiging ganoon siyang klase ng tao. Sa lalong madaling panahon, tatanggalin ko na siya sa kumpanya ko. Hindi ko akalain, noong bata pa si Bai Xiao, na may pinagdaanan din siyang katulad ng naranasan ko. Simula nang makilala kita, saka ako lang nalaman kung ano ang tunay na pagmamahal. Pero sayang, may boyfriend ka na. Sino ang nagsabi sa iyo na may boyfriend ako? Noong araw na tinawagan kita, narinig ko ang tawag sa iyo ng boyfriend mo. Ng baby. Naku naman, huwag ka nang lumapit dito. Noong araw na iyon, ang narinig mo ay silang dalawa rin. Paano nung kahapon, noong sinundo ka pagkatapos ng trabaho, yung kasama mong masayang nagkukwentuhan? Customer iyon sa kumpanya. Siya. Mukhang may gusto nga siya sa akin, pero tinanggihan ko na siya. Kung ganoon, ibig sabihin, wala kang boyfriend? Wala Pero katulad mo, mayroon din akong kababata na malapit sa akin. At nagkasundo kaming dalawa na magpapakasal kami kapag lumaki na kami. Ganoon ba? Naintindihan ko na. Pero kamakailan lang, may nakilala akong isang tao. Pinaramdam niya sa akin na hindi ko naman talaga siya ganoon kagusto. Ang taong iyon ay... Hala, hindi pa ako tapos magsalita. Naku, nakakainis talaga. Kung tatawag kaya ako, masyado bang nakakahiya iyon? Aray! Ito ba ay sadyang malupit na tadhana o sadyang hindi lang talaga tayo para sa isa't isa? Sandali, mali ito. Tama na. Simula na. Boss Wang, May utang ka sa akin na 50 milyong dolyar. At sa tingin mo ba ay makakatakas ka? sandali po. Hindi ba 20 milyong dolyar lang yun? 20 milyon? Ako at ang mga tauhan ko. Alam mo ba kung gaano karaming pagod ang inubos namin? Para lang mahanap ka. Kailangan mong bayaran yun, di ba? Ano? Napakalaking pera niyan. Paano ko yan mababayaran? Nabalitaan ko na mayroon kang magandang anak. Talagang kakit-akit daw siya. Kahit na hindi sapat ang halaga niya para sa 50 milyon, magsisilbi naman siyang pambawi para mabawasan ang lugi ko. Wag, Boss Wang. May paraan. May iba pang paraan. Magsalita ka. May panganay pa akong anak na babae. Mas maganda pa siya sa bunsong anak ko. Meron siyang mayamang lola na kumupkop sa kanya at kahit ang anak ng pinakamayamang tao sa lungsod ay may gusto rin sa kanya. Ang halagang ito, para sa kanya, ay parang barya lang. Manggagaling ba sa iyo yan? Boss Wang, maaari po kayong magtanong-tanong. Ang lola na kumupkop sa kanya para lang ipagtanggol ang dangal ng anak ko. Isang pulseras na nagkakahalaga ng 60 milyong dolyar ang basta-basta na lang niyang binasag. Talaga? Opo, totoo po. Kung ganoon, tara na, tayo na. Sige po. Sakay na sa sasakyan. Zhao Zhao. Ha? Ikaw talaga. Sino ba ang inaasahan mong makita? Wala naman. Sinungaling. Yung iba dyan. Halatang kanina pa kakaiba ang kilos ngayong araw. Ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tingnan mo, sino yon? Magsabi ka na ng totoo. Wala akong oras sa iyo. Sabihin mo na.
Zawzaw, sige na please. Kapag hindi mo sinabi, hindi ako makakatulog ngayong gabi. Kayo, sino ba kayong lahat? Miss G, sumama ka sa amin ng maayos. Binabalaan ko kayo, huwag kayong magkakamaling gumawa ng masama, kundi ay tatawag ako ng pulis. Kayong mga tao kayo, bitawan niyo ako. Tumigil kayo! Ano ang ginagawa nyo? Oho. May nagpapakabayani pala rito? Umalis ka sa dinadaanan namin. Huwag na kayong makipag-usap sa kanila. Dalhin niyo silang lahat. Lalaban ako sa inyo. Batang Master? Young Mistress? Young Master. Madam? Ilayo nyo ang mga yan sa harap ko! Zawzaw. Dalhin nyo sila sa isang tabi at turuan sila ng leksyon. Sandali. Sandali lang. Teka lang. Naniningil lang naman ako ng utang. Pangako ko sa inyo, hindi ko na muling guguluhin si Miss Chi. Ang usapang ito, itigilan natin hanggang dito. Maaari ba? Naniningil ng utang? Opo. Dahil sa kanya, may utang siya na 50 milyong dolyar. Noong siningil ko siya, ang sabi niya ang kanyang anak ay may kakilalang mayaman na matanda. Pati na rin ang anak ng pinakamayamang tao sa mundo ay may gusto sa kanya. Kaya ako napunta rito kay Miss Chi. 50 milyong dolyar, ganun ba? Hindi maaari. Kahit isang sentimo ay huwag kayong magbibigay sa kanila. Hindi. Kahit isang kusing wala kayong makukuha sa akin. Zawzaw, tatay mo pa rin ako. Mula noong pinalayas mo kami ni Mama sa bahay, wala na tayong anumang koneksyon sa isa't isa. Kahit pahabulin ka ng mga pinagkakautangan mo, o kahit maging lumpo ka pa dahil sa bugbog, o kahit mawala ka pa sa mundong ito, hinding-hindi na kita muling lilingunin pa. 50 milyong dolyar? Nananaginip ka ng gising. At sa tingin mo, gano'n na lang kadaling putulin ang ugnayan natin? Tatay mo ako. Kung hindi mo ako tutulungang bayaran ang utang ko, araw-araw akong magsuot ng basahan, hahawak ng sirang mangkok at pupunta sa tapat ng opisina mo, pati sa bahay mo para magmakaawa. Ipapalamang ko sa lahat ng tao na isa kang anak na walang utang na loob. Tao ka pa ba? Wala akong pakialam kung hindi ako ituring na tao. Kahit ituring mo pa akong hayop, masaya ka na ba? Ako ang matandang hayop. Pero kung hindi mo ako tutulungan sa utang ko, ikaw naman ang batang hayop. Maaring pareho tayong bumagsak. O kaya, bigyan mo ako ng 100 milyong dolyar at mabilis akong lalayo at mawawala para hindi ko mahadlangan ang pagpapakasal mo sa mayaman. Kaya pala gusto mo akong magpakasal sa mayaman? Pero kahapon pa lang tinanggihan ko na ang alok niya. Sinabi ko rin sa kanya na mayroon na akong kababata at matagal na kaming nangako sa isa't isa. Hoy, hindi ba may nakilala kang lola? 100 milyong dolyar lang, hindi yon malaki. Lola niya rin ang lolang yon. Mabait lang siya sa akin dahil akala ng lola niya na dala ko ang anak niya. Ikaw, bakit bang bobo mo? Anak siya ng pinakamayamang tao. Napakahusay na pagkakataon nito na mapabilang sa mayaman tapos susuko ka lang? Mas mabuti na yon kaysa madikit sa basurang tulad mo. Aking manugang, huwag kang makinig sa mga pinagsasabi ni Zawzaw. Ako ang tatay niya. Pagdating sa kasalan, ang mga magulang ang nasusunod. Ipinagkakasundo ko siya sa iyo. Kailangan mo lang akong bigyan ng 100 milyong dolyar para sa dote. Subukan mong ibigay yan at isusumpa kita habang buhay. Kung masyadong malaki ang 100 milyon, 70 milyon na lang. 80 milyon? 70 milyon? 50 milyon? 50 milyon? Hindi na ito pwedeng bawasan pa. Walang iyak ka. Kalad ka rin nyo siya paalis? Ilayo nyo siya rito hanggat maaari. Lumayas ka na rin. Kapag naglakas loob ka pang guluhin siya muli, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita ng matindi. Opo, sir. Ano? Ang manatili si Young Master G dito ay dahil gusto mo pa bang makitang magmukha akong katawa-tawa? Ako.
Mahal mo pa ba siya? Ako. Wala na iyong saysay. Tara na. Ano? Tinanggal ka sa trabaho? Ay naku! Nalaman kasi ni Jishing Chen na sinubukan kong idiin si Chi Zhao Zhao. Diyos ko, ito ang parusa sa atin. Karma na ito. Bilis, bilis! Bilisan nyo sa pag-iimpake. Kailangang umalis na tayo agad sa Jiangcheng. Bilisan nyo. Nakakainis. Saan naman kayo pupunta? Pagalis ng Jiangcheng. Boss Wang, Ayos ah. Hindi masama. Mahusay. Bai Xinwu. Bai Xinwu, ang dalawang anak mong babae. Ang gaganda pala nila. Boss Wang, bigyan mo pa po ako ng 2 araw. Babayaran ko po. Babayaran ko talaga. Walang pambayad. Ang panganay mong anak, kung kakapalang ang mukha niya at magmamakaawa sa mayamang lalaking iyon, posibleng maayos ito. Pero ngayon, bakit ka pa sa akin nagmamayabang? Kunin silang lahat. Hindi po. Boss Wang ang anak ko ay nakapagtapos sa Harvard. Kung isasakripisyo niya ang sarili niya, madaling kikitain ang perang iyon. Nakapagtapos sa Harvard? Opo. May mga boss na mahilig sa ganyan. Hindi po. Hindi niyo po pwedeng gawin ito. Boss Wang, wag naman po. Nagmakaawa po ako sa inyo. Wag niyo po itong gagawin. Bai Xinwu, hindi ko na kailangan galawin ng anak mo. Pero ang utang mo, ikaw mismo ang dapat magbayad. Ang iyong katawan, ang iyong mga mata, ang lahat ng nasa loob mo, pati na ang iyong sarili. Ang buong pagkatao mo, lahat iyan ay pwedeng pagkakitaan. Hindi, wag. Wag niyo po itong gagawin. Xiao Xiao. Pa, Bai Xinwu. Xiao Xiao ay anak natin. Malakas na tao si Boss Wang. Magiging maayos din si Xiao Xiao sa kanya. Tumahimik ka na, ilayo siya. Dalhin niyo siya. tulungan niyo po ako. Ma, Walang sinumang pwedeng humawak sa anak ko. Umalis ka riyan. Lakad. bitiwan niyo ako. Pagbabayarin ko kayong lahat. Napakabuting babae ni Zhao Zhao. Bakit hindi mo man lang siya pinahalagahan? Sir, may nangyaring masama sa pamilya Bai. Anong nangyari? Ngayong araw po, ang nagpautang na iyon ay sinundan si Bai Xinwu papunta sa pamilya Bai at gusto nilang kunin si Bai Xiao bilang pambayad sa utang. Ang ina ni Bai Xiao, para protektahan si Bai Xiao, ay gumamit ng kutsara at lumaban. Ang nagpautang at si Bai Xinwu, pareho silang wala na. Pati ang ina ni Bai Xiao ay nawala na sa katinuan. Wala na rin si Bai Xinwu? Sinasabing dahil pinayagan ni Bai Xinwu ang nagpautang na dalhin si Bai Xiao, kaya naman siya ay... Xing Chen? Ikaw, sumunod ka agad. Tingnan mo kung ano ang maitutulong mo. Tumulong ka sa abot ng iyong makakaya. Bilis, lumakad ka na. Opo, masusunod po. Aalis ka ba? Oo, Pwede bang huwag ka nang umalis? hindi pwede. Wala na si Bai Xinwu. Anong sinabi mo? Pumunta ang mga taong iyon sa bahay nila para kunin si Bai Xiao bilang bayad sa utang. Pumayag ba si Bai Xinwu? Ang nanay ni Bai Xiao, para lang protektahan si Bai Xiao, ay napilitang lumaban ng marahas. 2 ang nawala at 2 ang nasaktan ng malubha. Kaya pakiusap, huwag ka nang umalis. Ang kababata mo, hindi ba siya dumating? Hindi ko pa siya nahanap. Kung ganoon, pwede bang huwag mo na siyang hanapin? Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ang sitwasyon ng pamilya ko, nakita mo naman ang lahat. Kahit wala na si Bai Xinwu, mayroon pa ring malaking pader na nakaharang sa pagitan nating dalawa. Kung magsasama tayo, hindi rin tayo magiging masaya. Gusto ka ng lola ko, gusto ka ng papa ko, gusto ka ng mama ko, gusto rin kita. Mula pa siguro nung una kitang makita. Gusto na kita. Ma, Kuya Pingan, ano na ba ang dapat nating gawin? Papa! Gusto kong magpalit ng pangalan. Masyadong simple ang G Pingan. Gusto kong maging G Xing Chen, parang bituin sa langit na nagniningning. Ikaw pala iyan.